Hello po. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat sa kung saan-saan man pong panig ng mundo tayo naroroon. Meron po ako muling i-share sa inyo at inaalay ko po ito para po sa lahat ng mga OFW, solo parent, byuda at sa lahat po ng mga mahihirap na gusto pong matuto ng massage therapy, gusto pong matuto at gusto pong mag-aral pero wala pong panahon na mag-aral dahil nga po busy at wala din naman pong panahong mag-aral dahil sa kakulangan po sa pera. Baka ako na po ang inyong kasagutan. Magsishare po ako sa inyo para po matuto po kayo ng massage therapy dahil iba po ang may alam. Magagamit nyo po na panghilot po or pang therapy nyo po sa inyong mga mahal sa buhay. Maaari po nyo ring maging pagkakakakitaan. Konting step na lang po at madali na pong mag-aral kung kayo po ay makakaipon ng sapat na pang-enroll. Hindi po ba makakatulong po? Pero bago po ako mag-umpisa, nais ko po muna magpasalamat sa ating pong dakilang lumikha dahil Diyos po ang nagpapagaling kaya dapat pasalamatan po natin. Yun na nga po, kung kaya ko, kaya nyo rin. Alam nyo po bang isa lamang po akong labandera na nag-umpisa po bago ako nag-therapy ay paglalabada, pagtitinda ng kung ano-ano po ang aking hanap buhay. Pero hindi ko po sinukuan. May 3 po akong anak na pinag-aral ko pa po sa college na sabay-sabay. At ako naman po ay nag-aral din po sa DOH at sa TESDA. Kaya ngayon pong nabago po ng pakunti-kunti ang aming buhay, ay hindi po ako magdadamot na i-share ko po sa inyo. Lalo na po, dati po akong OFW kaya alam ko po ang buhay ng mga OFW na talaga pong mga kasambahay po. At yun nga pong mga iba rin pong mga nakilala ko po sa labas na talaga naman pong dumadanas po ng mga hirap na gusto pong mag-aral pero wala po silang panahong mag-aral. At yun nga pong mga solo parent din po na kagaya ko na talaga naman pong hindi mo po iisipin na kakayanin mo pa ang mag-aral gayong meron ka pong 3 anak na pinag-aaral din po. Pero ganun po talaga, kapit po sa Panginoong Diyos at pananalig na kaya mo po. Yan po yung nangyari po sa aking buhay kaya ginawa ko pong inspirasyon ang mahihirap dahil nagmula po talaga ako sa walang-wala na nagsikap at ito nga po ay at unti-unti na pong may nararating na hindi ko po sinasabing sa financial pero nararanasan na po namin ang hindi magutom. Yan po yung aming dinadanas ngayon. Ang i-share ko nga pala po sa inyo ay mag-uumpisa po tayo sa tungkol po sa massage. Umpisahan po natin sa 5 basic strokes of massage. Meron po itong 5 stroke. Ito po ay tinatawag na effleurage, petrissage, friction, tapotment, at vibration. Ito pong 5 strokes na to ay meron pong variation at sub-variation. Alam niyo po ba na ang meaning po ng effleurage is to glide or to slide? Ito po ay nagmula po sa effleurage. It means to glide or to slide or also known as gliding. It is unbroken gliding movement repeated following the contour of the body by using palm, knuckle, fingertips, or forearm. At ito po ay ginagawa po sa pamamagitan po ng pagdaus-dus po ng kamay. Pero kung mag-umpisa po kayo sa pabalakang, ito po ay para pong pataas pababa lang. Para lang pong spaghetti pababa, pababa ng pababa. Parang ganyan po. Or spaghetti pataas, pataas ng pataas. Padaus-dus po ang meaning po ng effleurage. At ito nga po ay napaka ganda po dahil po ito'y pinangahagod po natin sa ating katawan ng paulit-ulit at iyan nga po ay talaga naman pong nakaka-relax. Ang massage po ay meron po siyang tinatawag na Swedish massage. Ito po ay ang ginagamitan din po ng meron po siyang langis at ito po ay ginagawa pinang-therapy po sa pamamagitan po ng paggamit ng langis. Pero sa style ko po, ang massage po
ay ginagamitan ko po ng iba't ibang uri ng tinatawag po ng massage. Pinaghalo-halo ko po at pinagsama-samang technique mula po sa massage, sa shiatsu, sa acupressure, sa sports massage, at kung ano-ano pa pong maisipan ko pong gawin na alam ko pong makakabuti po sa ating pangangatawan. Yan nga po, yan po yung 5 basic strokes at yan din po ay may variation at sub-variations. Pero mas mainam na po na wag na po natin alamin lahat yung mga meaning. Ang mahalaga po ay yung tamang galaw. Gaya nga po ng Eflorals, yan po ay hinahagod lamang po ng paulit-ulit. Pwede pong may langis, pwede pong wala. At ang meaning nga po ay padausdos. Pero ang ginagawa ko po kasi nag-uumpisa po ako madalas sa balakang. Kaya panay pahagod po pataas, pababa. Pero minsan naman po, pag nasa tapat po ako ng ulo, ay pababa naman din po, pa ganyan po, pa ulit-ulit lamang po. Ganyan po ang hagod ng tinatawag na stroke ng Eflorals. Mas mainam po kasing alam po natin kung paano po natin nahagurin ang ating pangangatawan. Yan po ay mga basic pa lamang po yan. Sa mga gusto pong matuto po ng mga ginagawa ko po na gusto po nila na maturuan ko po sila, siguro po, hintayin nyo na lamang po dito po sa pagtuturo ko po sa aking pagbablog para po hindi na po makaabala sa aking oras. Kasi ito pong ginagawa ko ay pag-share lamang po sa maluwag ko pong oras para po makapag ah, dala nga po ng pasasalamat ko po sa aking kapwa dahil nga po sa mga referral nyo ay hindi na po kami nagugutom mag-iina. Yung pong mga basic strokes na yan ay ginawa ko pong inspirasyon ko po at tinaluan ko nga po ng pag-aaral para po malayo po ang aking marating. Gaya nga po ngayon, patuloy po ang referral para po makatulong din po sa marami na ngayon nga po ay marami na po akong mga kliyente at kaya po nagsishare din naman po ako sa aking kapwa. Yun na nga po, di po ba, yung pong pet research naman po is to need. At madalas po dyan, pag hinagod po natin yan sa ating katawan, ay para ka pong naka letter C shape, pinopold niya po ng pataas, dire-diretso po sa ating katawan, lalo na po dito sa may balikat. Basta puro po siya pa-C. Kung titingnan mo po ang paghagod ng Petri Suds, ay pa-C shape po siya. Yan naman po. At yun naman pong friction is to rub. Mas maganda po yung pag pinagkis-kis-kis mo po ng ganyan yung ating pong mga palad, ating pong kamay, at tapos po ay saka mo po itatap sa ating katawan. Napakahusay po nito lalo na po sa mga baby. Pagka po pinagkiskis mo pong ganyan, tapat lang po natin sa dibdib or sa likod, ay talaga naman po magiginhawahan po ang ating mga anak, ang ating pong mga babies. At yun nga po, yun po yung sa friction. Pag po yan pinagdikit mo po at nirab mo po sa ating katawan, ay talaga naman pong yung init po niya ay mararamdaman po ng ating mga kliyente o ng ating pong mga mahal sa buhay na ating pong nanaising mapaginhawa ang kanilang karamdaman. Lalo na po kung kayo po ay isang ina na nakita niyo pong may sakit ang inyong anak, ngunit hindi niyo po alam kung paano po ang inyong gagawin. Ang nasa isip po natin talaga ay ang dalhin sa ospital. Pero paano niyo po ba papayapain ang kanyang kalooban habang dinadala niyo po siya sa ospital? Di po ba't ating hinahagod? Kaya mas mainam po yung may alam po tayo kung paano po natin hahagurin ang ating mga mahal sa buhay. Hindi po ba? At nandito na nga po tayo sa tapotment or yung kadalasan po ito ay ginagamit po kapag inuubo ang ating mga mahal sa buhay is to tap. Ganyan po. Pwede pong quacking, ganyan po. May quacking sounds po. Pag po ginanyan mo po yan sa katawan, yan po ay tumutunog. Pwede naman pong, marami pong mga style po ng tapping. Pwede naman pong cupping, ganyan. Pag po mga inuubo nga po yung ating mga mahal sa buhay, malaki po ang maitutulong ng cupping or ng mga pagtatap po sa ating likuran. Yun po, ano po, yun naman pong vibration,
is to shake. Yung pong paa, di po ba, padapain po natin yung mga mahal po natin sa buhay. Tapos po, hawakan po natin yung dulo ng paa. I-shake po natin siyang ganyan para po makalog po yung kanyang binti. Ang magpapunction po dyan ay yung kanya pong gastrocnemius muscle or yung tinatawag po nating calf muscle, at meron din po tayo dyan soleus, yung malapit po sa buto. Pag yan po ay lagi po nating ginawang libangan, yung i-shake po natin yung ating pong mga mahal sa buhay, at tapos po saka po natin haguran or itap or i-petrisage po, isi-shape po natin, or mga hagod po talaga ng mga hagod pagmamahal. Yan po ay napakalaking tulong po sa ating mga mahal sa buhay para po bawas sa sakit at karamdaman po nilang nararamdaman. Napakalaking tulong po dahil kitang-kita ko po sa akin pong mga mahal sa buhay, sa akin pong mga anak, na basta't po napansin ko pong matamlay, ay agad ko na po silang tinetherapy at talaga naman pong hinahagod ko po, at yung sinasabi nga pong haplos ng pagmamahal ng isang ina ay naipagkakaloob ko po sa aking mga anak. Di po ba napakainam? Paano po? Muli po akong nakapag-share sa inyo ng aking kaalaman. Pasensya na po kung hindi po ako laging nakakapag-share kasi nga po medyo busy po ako. Pero hanggat may panahon naman po, may oras, ay ginagawan ko po ng paraan na makapag-share po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at panonood po sa akin. Sa muli po, ang eksperyensyadang terapista, Lilet Constantino. I love you all. God bless us all. Bye-bye.